Mag-usap tayo tungkol sa kwento ng buhay, sa takbo ng iyong mundong umiikot. Hanapin natin mga sagot sa iyong tanong. Kami karamay sa likaya at lungkot. May tawanan, iyakan, Intriga at chismisan, ngunit lagi mo lang tandaan. Ika'y pakikinggan, ika'y mauunawaan. Ikaw ang aming bida. Magandang gabi, mga kapuso! Welcome po sa Mel and Joey! Isa na namang masayang kwentuhan ang atin namin sa inyo ngayong gabi. Una na dyan. Iba yan. Kilalanin din natin si Choli. Dating PMA cadet, naging interior designer. Ngayon isang makeup artist na. Ah. Mini-makeupan niya. Ano? Mga patay. Ay! Ano ba yun? At sa ating babala, dry skin, ating kilatisin. Alamin kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng healthy skin. Lahat ng yan, ihahatid namin sa inyong nag-iisang paboritong kasalo tuwing linggo, ang Mel. And Joey! Woohoo! O, ito na. Ito na ang unang kwento part. Welcome back sa Mel and Joey! O partner, ito naman susunod nating kwento. Ibang simula, iba naging ending. Ano ibig mo sabihin? Ganito yan. Tatanungin kita, kapag ang isang lalaki pumasok ng PMA, magiging ano siya? Bati, siyempre sundalo. Tama ka dyan. Oh. Pero itong si Choli, iba Oh. naging ending. From Bakit? PMA cadet, Aha. naging interior designer, Ha? tapos ngayon makeup artist na. At oh. ito matindi. Oh. Makeup artist siya ng mga deadball. Ay, bakit naman Okay, mga ito panoorin natin si Choli. Ako naman. From badge to brushes. Hala, Choli! Ano ba yan, sister? Ako si Johnny Cabanban, isang dating kadete sa Philippine Military Academy. At ngayon, isang interior designer. Ngayon ay isang makeup artist na rin ng mga patay. From badge to brushes, ito ang kwento ko. Mula sa pamilya ng mga military men, si Choli. My father was in the military. Doon na rin kami pinanganak lahat sa mga campus sa military. We grew up talaga military talaga. Sa 5 magkakapatid, bukod tanging si Choli lamang ang nahihilig sa arts. Interest ko talaga puro mga drawing. Kapatid ko mahilig sa mga military, sundalo. Upang makuha ang atensyon ng ama. 1979, I passed the test for PMA. Tuwang-tuwa siya. Sa class ko sa PMA, ako ang pinakabata. 16 years old ako pumasok with the presidential waiver. Dahil nagmula sa pamilya ng mga militar, inakala niyang kakayanin niya ang buhay sa loob ng PMA. I was already conditioned in going to PMA. Alam ko na yung buhay doon eh. Pero hindi pala. Nagkaroon ako ng sakit, Siki varicocele. Nagkaroon ako ng surgery ng kadete. Bagamat sinubukan pa rin na bumalik sa pagiging kadete, nang hinawa na rin siya. Alam din naman ng father ko talaga na I was doing it also in form to please him. Eh. Deep within me, ang gusto ko gawin something creative, something na makakapagpaganda ng paligid. Sabi ng tatay ko, sige, hindi ka pa, dinala niya ako sa Amerika. Nang bumalik mula Amerika, ginawa na niya ang matagal na niyang gustong gawin. Nag-aral ako sa UP, Fine Arts, tapos nag-aral ako sa PSID, Interior Design. Simula na ako 1984. Hindi siya naging successful. Hanggang sa mapasok sa showbiz at makilala bilang si Pocholo Avila. Sa showbiz, modelo ako ng Gerard Peter. Male model ako ng Gerard Peter, 1980. Tapos na-discover ako may mga nanonood doon. Pero na-realize ko na mabilis ako mainip. Kaya hindi ako pwede yung nag-aantay-antay sa shooting. Sa pagkakataong ito, sineryoso na niya ang kanyang pagiging isang interior designer. Ang proyekto nagbigay sa kanya ng pagkakataong patunayan ang kanyang husay nang ipaayos ng best friend niya na si Daisy Izon Reyes ang kanyang tahanan. When we did the house in 2003-2004, it spawned a new company nga, and it's called DNC Designs. That started our partnership, and it was Choli's genius that created my home today. Ang trademark ni Choli talaga is using a lot of natural elements in the house. Higit pang nabuo ang kasiyahan niya nang madiskubre niya ang kanyang kakaibang talento. Bukod sa pagiging interior designer, makeup artist din ako ng mga patay. Una niyang ginawa ang pagme-makeup ng patay ng mamatay, ang best friend ng kanyang ina. Tinanong nila kung pwede ko ba daw
Kasi alam nila na fine arts ako, kung pwede ko daw may magawa para maging presentable naman sa wake. Through the years, ginamit ko yung makeup ng patay at saka hinaluan ko ng makeup ng buhay. Lumabas, gumaganda yung mga patay eh. Nakakalimutan ng mga kamag-anak umiyak pag nakita nila yung patay nila na maganda. Pero ang higit na nakakamangha sa lahat ay hindi tumatanggap ng bayad sa gawaing ito si Choli. I tell them beforehand na ito gagawin ko para sa inyo. Pero ang kapalit nito, mag-donate kayo sa PGH Medical Foundation. Patuloy pa raw niya itong gagawin dahil para sa kanya, ito ang kanyang panata. Yung training ko sa military has taught me a lot of things also. Like managing my time. Tapos yung sa pag-artista naman, tuwas naman yung level of confidence ko. Sa interior design naman, nagkaroon ako ng kabuhayan. Yung sa patay naman, personal satisfaction also as an artist. At the same time, alam ko may natutulungan ako mga nangangailangan. Naniniwala si Choli na kailangan niyang pagdaanan ng lahat ng ito upang maging buo ang kanyang pagkatao ngayon. From badge to brushes. Ito ang kanyang kwento. Teka, kahit taliwas naman pala naging ending ng kanyang career. Pards, maganda pa rin pala naman ang kinahinatnan dahil maraming kababayan natin siyang natutulungan. Yun naman ang mahalaga sa atin. Okay, eh. tama yun. Maganda yun. Magbabalik pa ang inyong paboritong kasalo sa kwentuhan tuwing gabi ng linggo, ang Mel and Joe. Biglang nagka Mel and Joey would like to thank the following: